Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binuweltahan ni Marcoleta kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson pinatutulsadahan. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Isang broadcaster pa ang binanata ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso, na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Eto na nga. Magandang usapin ngayon. Happy Monday everyone. Ito na ho, Bistado, 193 million flood control project na ghost project pala. Biglang inumpisahan, anak ng bugyo. Ito magandang talakayan tayo. Magandang reaction tayo ngayon. Dahil kung sino ngayon ang magaling na senador na ginagampanan ng kanyang trabaho, samot-saring mga, meron mga tawag doon, mga nagpapa-epal. Binibira si Senador Marcoleta, akalain nyo Ito ay bangayan. Merong pahapyaw mamaya sa dulo ng ating video. Ibang klase buwelta itong mga sa ganda ng ginagawa na itong senador na ito, hawak-hawak niya at alamin niya kung sino yung mga dorobo, iimbestigahan niya, may question. Ang mga mama, yung isang hindi nanalo sa pagka-senador at isang senador, nag-privilege speech siya patungkol dito, bakit? Gawa kayo ng sarili nyo. Blue ribbon to alamin muna natin itong mga usapin dito. Sino ito? Okay, mali. Hindi naman natin na ipasok. Nagmamadali ka kasi, Kuya Goods, lagi anong binahagi? Saang lugar ito? Pasok. Ibinahagi ng isang netizen ang isang flood control project na ito sa Eastern Samar na tila bahagi at mapapabilang sa mga ghost projects. Ang contractor ay walang iba kundi ang Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation na ayon sa research, 84.72% accomplishment na ito o nakukumpleto na. At ayon sa pagsisiyasat ng mga netizens, sinisimulan pa lamang ngayon. Nakita nyo, meron ng accomplishment pero ngayon pa lang sisimulan. Ano ito? Dahil ba bistado? Inuna muna yung kurakot bago gawin? Ganun ba yun? Ganyan kakapal ang mga kontraktor. Sino ang nasa likod nito? Tuloy. Oh no, paano ito nangyari? Mahigit 84% accomplishment. Pero eto pa lang ang resulta. Ayon sa post ni Neil Christopher Tan, Your Excellency, President Ferdinand Marcos Jr., we respectfully bring to your attention yet another ghost project uncovered in Eastern Samar. Alam nyo, itong usapin na ito, sino ang nagsiwalat nito? Si Senator si Mayor Magalong. Sino ang mga pumapapel? Nag-privilege speech. Sino? Senador. Sino ngayon ang nag-inspect o naging inspektor? Si Bongit-Ngit. Ngayon, sino may problema? Ilalaglag mo yung mga bataan mo na dyan sa kamera, tapos sino ang mananagot? Di ba? Kung susumahin mo, total, ito-total mo kung sino ang dorobo dito, nawawala na sila. Di ba sabi ni BP Sara, 2 tao lang ang may hawak ng pondo, may hawak ng budget. 2 tao lang. Nasaan na yung 2 tao? Dahil ba sa pagsiwalat nitong ni Bongit-Ngit,
dito sa mga ghost project, tinamaan ba ang kanyang sandpit? Bakit hindi mahagilap? Asa na ba kanyang yung kanyang sandpit? Nawawala. Hindi natin alam kung nasaan. 'Di ba? Oo, may nagsabi nga dito, nasa na ba sila? Nagtago na raw mga kasama. Na umalis na raw ng bansa. Alamin natin kung totoo. Kasi ito maliit, ano lang na slide to tapos ibabalik natin Kasi hindi natin makita, hindi actually ngayon yung hearing mamaya Blue Ribbon, palagay natin mga alas 4 ng hapon yun Pero antabayan ang kagad natin. Kasi kailangan natin makasubaybay dyan kung ano yung mga ganap, sino yung mga kontraktor ang haharap at andyan ba yung mga may-ari. Makikita ba natin dyan yung mga hinahanap ng taong bayan? Sino ba hinahanap ng taong bayan? Ito kasi, ang tagal nang hinahanap ng taong bayan, itong mamang ito. Bakit nasa na ba siya? Kayo ba may alam, may idea ba kayo kung nasa na ang mamang ito? Sabi dito, nawawala. Wala na raw sa bansa. Wala na po sa Pilipinas, si Santiago. Ha? At ganoon din yung kanyang kapatid na si Christopher Ko. Ha? Wala na rin po sa Pilipinas. Wala na po sa Pilipinas si Santiago. At ganoon din yung kanyang kapatid na si Christopher Ko. Wala na rin po sa Pilipinas. Anong gagawin natin dyan? Ito ba ay nagtago na? Ito ba ay lumipad na para takbuhan itong mga issue? Kasi sa kanya nakatutok pero meron pang isa. Doon sa sandpit. Di ba? Ano na ngayon? Nagkatotoo na lahat ng mga sinasabi ni Bibi Sara. Ano na ngayon yung flood control? Ano na nangyari sa Bicol noon na nagkabahaba, umabot ng bewa hanggang leeg ang tubig? Yun naman pala. Wala naman pala. Kaya ito, accomplished na ito, pero ngayon palang gagawin. Sobra na kayo, mga insan. Ibang klase na yan, mga insan. Sobra sa takot sa pera. Sayari kayo ngayon. Talaga naman, mapapahuka na lang sa sobrang kadurubuhan ng mga taong ito. Diba? Tuloy. This time, under Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, sino a kontraktor? company belonging to the Diskaya Family Group. Naku, ito na yung maraming sasakyan. Ito na yung nagbida-bidahan noon. Ito na yung in-interview na nagkaroon pa ng issue, na binura, dinilit yung video. Nagkabayaran daw di umano. Magkano? Diba? Ito ang mahirap. Pangalan mo na may mention na. Baka mamaya wala ka sa hearing. Inaasahan namin na attend ka. Ang pangalan nito ay si Kaya. Ito ay nakalaban ni... kasi laban-laban ka pa kasi sa mga... kung hindi ka pumasok sa politika, hindi ka Yan, tuloy. Nadali ka tuloy ni Coco Vic. Lumabas tuloy lahat ng mga baho nyo. Dahil nagpakabog kayo ano ba tawag doon? Nagpabongga. Pa-interview kayo. Pinakita nyo sa tao na ganyang kayaman. Nawinda ngayon tao. Sobrang yaman. Yung pala, may binulgar si Coco Vic. Contractor pala ito ng DPW. Ayun. Sumumbulat lahat ng mga problema. Eto, doon tayo sa magaling na senador. Ngayon, baho ng, ang tawag doon, sinisilip yung, pag magaling ka, hinahanapan ka ng baho, ganun ba yun? Ito si Fall 2, si Neb, Fall 2 ay bumuelta. Senate proof, tinawag na political threat. Naku naman, ganyan ba talaga pag nasasapawan? Pag magaling ang senador na gumagawa, meron talaga mga basher. Sabi na Aling Ledesma. Kaya alamin natin kung ano yung mga pag-uusap. Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Diretsahang tanong na sa iyo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta?
Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pimersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when he said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation ang gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, Papa lang magka-grandstanding ng ilan dyan, so nasaktan siya roon, naging personal yan. Ito naman siguro yung senador na ito. Bakit naman kasi nagsalita naman ng ganun? Boss, pwede naman yung ibang wordings, no? Alam mo naman sa kanyang committee yan. Sir, boss, amo. Oo, siya ang inatasan at hiniling niya yan, na ibigay sa kanya kasi gusto niya bakbak. Parang ikaw, sir, di ba? Parang laging gusto mo rin bakbakan itong mga durobo. Kaya nga nakuha namin yung words na durobo. Sa'yo galing yan. Yung words na durobo, kaya galit din tayo sa mga durobo. Kaya yung gusto ni Senador Marcoleta, bakbakan. Sir, huwag kayo magalit kay Senador. Magaling yan. Oo. Makipag-ano na lang kayo, joint force, ika nga. Sensitive, napipikon, nababad trip. Ginagamit yung kanyang TV program sa istasyon nila. Nabinanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito, ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos na kanilang investigation, i-forward pa natin yan sa ombudsman eh. Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumating sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niyan, ilang percent. Kung totoo ito, sa ombudsman talaga, separate investigation, siguro naiinis siya doon sa sinasabi kong papaepal grandstanding. Kasi, diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin, I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipiko na ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko, it doesn't mean that because may kapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa kong trabaho ko as a media person. Let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as a knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in relation... The question really is, ang mga tao, nag-i-enjoy na lang eh. Nagiging national pastime na lang to eh. So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. Ito na sinasabi natin. Bakit noong mga panahon, sir, na sa Kamara nagkakaroon ng problema? Oo, ganyan din eh, mga hearing. Ito sir, tanong lang, huwag kayong magagalit, no? Oo, reaction, kayo ho ay nagbabalita. Kami naman ay nagre-reaction. Ang tanong lang namin, sir, nung Kamara ba, sa Kamara ba, meron ba kayong nasabi nung panahon na yun? At ang tanong lang din, bakit, nagkakaroon ng investigasyon na tuwan-tuwa na yung mga tao sa gusto ng tao sa ginagawa ni Senador Marcoleta, eto. Bakit may mga ganitong bagay? Yun ay tanong lang namin. Kami ho ay nako-confuse. Bakit may ganito na ngayon? Tuloy. Recommend whether in aid of legislation kung may nakita silang dagdagan pa ang batas or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan for prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Hindi, sir. Para mas maganda, mapangalanan, lumutang kung sino. At hayaan natin ang ombudsman o hayaan natin ang korte na sila ang magsampa. At least, merong mga pangalan. Hindi kagaya nung, sa Kamara, pinagtulong-tulungan lang ang mga Duterte. Diba? Ito hindi. Dito, bibigyan ko na kayo ng example. Bakit? Sir, hindi ka kasali dito ha. Bibigyan ko lang example itong mga manonood. Bakit? Noong ito, yung investigasyon sa Kamara na si BP Sara at si Tatay Digong lang ang pinupuntirya,
walang reaksyon yung mga mamamahayan. Wala sila. Oo, tahimik ang bibig nila. Di ba? Nung eto na nagkaroon na ng eto na. Oo, andyan na sila. Oo, ayan na sila. Oo, tanggol dito, tanggol doon. Oo, patawag na natin si Tanggol para may pagtanggol. Di ba? Andito na yung senador na nagiging fair. Walang kinakampihan. Nagbabase lang sila. Kasi, ang init ng usapin sa flood control, pondo. Mainit ang usapin diyan kasi bilyon-trilyon ang nauubos sa kaban ng bayan. Pero, wala pang nakulong. Tama ka, sir. Wala pang nakukulong. Pero, andun yung pangalan. Oo, si Tatay Digong, walang dinorobo, pero, ang bilis nilang pinakulong. Di ba? Hirap. Pero asahan namin yan. Malapit na rin eh. September na. So 23 days yung first arraignment ata yun o yung ng mga evidence. Abangan natin yan mga kasama ha. At magkakaroon ng mga pagtitipon. Hindi ko lang alam kung sa bansa. Alam ko sa Japan lang. Sa Japan lang ata yung merong ganong gathering eh. Hindi ko pa sure pero abangan natin yan sa mga posts. Oo. Bakit ganun? Be fair naman. Oo, ito ay usapin ng pondo sa mapangalanan. Kasi doon sa kamera, wala mga stream. Puro vloggers lang ang nagre-react. Dito, may magaling na tao, may magaling na senador, eto na sila. Ang dami nila, andiyan si Koki, umaalma na. Lalo na ito mayroong hang nagsabi, pag tinira nila ako, ano raw sabi? Pag tinira, mamaya ito abangan nyo. Meron silang usapin dito eh. Okay, pasok natin. Phil Lacson, sabi po siya yung matang agila pagdating po sa national budget at sa mga issue ng katiwalian sa gobyerno. Magandang umaga po sa inyo, Senator Lacson. Nimpa, magandang umaga sa mga sumusubaybay. Magandang linggo na umaga sa atin lahat. Good morning po, sir. Sir, okay lang pong painitin yung ulo namin ngayong umaga? Hindi. Ang pinaghahandaan ko actually ngayon, yung DBCC hearing bukas kasi first hearing yun. Opo, sir. Sisimula ng alas 10, so yun ang actually ang bulk ng preparation. Opo. Pati aking mga staff. Para po dun sa kabatiran ng ating listeners at viewers po sa Facebook, ang binabanggit po ni Senator Lacson, kasi sabay bukas sir, di ba? Una, yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee, pagpapatuloy po ng pagdinig tungkol sa flood control projects, at pangalawa, yung tungkol po doon sa budget deliberations na haharap po sa inyo yung Development Budget Coordinating Committee, sir. Yeah, Coordination Committee. Coordination Committee, ayan, opo. Pero sir, doon sa flood control, sir, mamaya may tatanong po ako tungkol doon sa DBCC. Sir, sa flood control, ang dami na sir lumalabas na information, may kanya-kanya ng investigasyon. Pero ito muna sir, 2 weeks after po ng inyong privilege speech, meron na ho bang dumapit sa inyo o nagbibigay ho ng dagdag na impormasyon sa inyo tungkol sa katiwalian sa mga flood control projects? Meron ho bang nagbo-volunteer na tumestigo, sir? Yes, totoo yun. Kaya lang, sinasala namin, tinitingnan namin kung ano ba yung pakay. Kasi alam mo, kanya-kanya motibo eh. Magpaparating ng salita na gustong makipag-usap, mag-tell all, pero pagka naman hinihingan ko ng mga detalye muna, iba yung sinasabi. Parang nag-explain lang doon sa kanilang at sinasabi yung nabanggit ko ng mga katiwalian. So pagka ganon, kukwestiyon mo yung motibo. May mga nakaharap na kami actually contractors, DPWH na nagpapahiwatig na gustong makipagtulungan. Siyempre, ang sasabihin namin, tell all. Hindi po pwede yung magbubulahan lang tayo, sayang yung oras. Anong nakita niyong intention? Gusto hong makaligtas sa investigasyon para hindi siya tamaan, sir? Medyo ang unang parang hilat siya ng pananalita, nagja-justify, nagdidepensa. Ang sasabihin ko naman, ang sagot ko, hindi namin kailangan depensa. Gusto ko marinig yung facts, yung lahat ng katotohanan. Saka natin pag-usapan kung ano yung posibilidad na maipasok kayo sa mabigyan kayo ng legislative immunity kasi nasa batas naman yan. At pagkatapos noon, kung maaabot ito sa prosecution o kaya sa husgado, pag-usapan din natin kung uubra kayong maipasok bilang isang either ordinary witness or as an accused initially na pwedeng i-discharge as a witness, state witness. So yun ang ina-explore namin nga posibilidad na pag-aaralan daw nila. Pero para sabihin mo kagad sa akin yung depensa mo,
karamihan sinasabi nila alam naming mali kasi wag na tayo magbulahan kasi alam naman namin yung punot dulo as far as your as their participation is concerned. Kaya wag na tayo magsimula doon. Sabihin na lang lahat yung nalalaman ninyo at pag-usapan natin yung way forward. Parang ano po, ang mensahe ninyo sa kanila tell me what I don't know. Yes, ganon, eksakto. Wag mo na ako sabihan ng yung alam ko na kasi alam kong hindi totoo sinasabi mo. Okay. So doon sa mga lumapit sa inyo, wala pang sa tingin ninyo ay magko-qualify na testigo. Kasi po sa Department of Justice, sabi ni Secretary Remulla, meron na daw po nagbo-volunteer na mag-testify. Oo, mabuting development yun. Sa level ko, hindi ako magdidetermine nun eh. Opo. Kaya wala akong pinapangako sa kanila pag may kumakausap sa akin. Ang sinasabi ko rin, idudulog ko ito sa mas nakakaalam o sa may authority, which is the Department of Justice. Kasi kung meron akong halimbawang pinanghawakan na draft affidavit, yun lang naman ang nire-require ko eh. Hindi naman kailangang pirmahan, huwag nyo ilagay yung pangalan, pero ilagay nyo yung facts doon, kung lahat ng pwede nyo i-divulge, at ito'y idudulog ko sa nakakaalam, Department of Justice, para sila mag-evaluate, sila yung mag-assess kung uubra ba itong statement na ito para pumasok bilang ordinary witness man o accused na magiging state witness. Kasi may mga patakaran dyan eh. Pinapaliwanag ko rin sa kanila na of course yung materiality ng kanilang testimonya na pwedeng stand alone o kayang i-corroborate ng mga iba pang ebidensya. Pangalawa, kailangan hindi sila yung most guilty kasi yun ang mga requirements eh. So pag pumasa doon, yung kanilang sa categories, mga classification na gano'n, pwede kami magsimula. Yung iba, nangakong babalik, yung iba naman, parang tumahimik na. So, ang sinabi ko naman sa kanila, basta itong ating meeting, hindi ito naganap. No? Yun ang usapan natin. Hanggang hindi tayo nagkakasundo, hindi ito naganap. At parang wala tayong pinag-usapan. In other words, pag nag-back out kayo, fair game tayo. Wala tayong pinag-usapan. Ayun. Basta sir, pwede pong maging testigo sa ganitong issue, ganitong anomalya, yung pong kontraktor, kahit po ng bribe, yung pong district engineer, kahit sangkot? Maski government official o kaya contractor, pwede sila, maski sangkot, pero hindi para sa akin ang magsabi sa kanila na libre na sila. Kasi merong regulasyon dyan, merong batas na umiiral dyan, at hindi para sa akin. Actually, yung accused i-discharge as a state witness, hindi pa rin sa level ng prosecution yon. Kasi mag-approve noon korte. I-recommendatory lang yung DOJ doon. And then sir, yung pong sa Philippine Construction Accreditation Board, dun po sa interpellation sa inyo ni Senator Tito Soto III, Minority Leader, natakil po ninyo ito at dito nyo inalabas yung information na ibebenta yung accreditation for at least, ibig sabihin, hindi bababa sa 2 million pesos. Nag-deny po yung pickup, hindi daw po yun for sale. Ano po ang tugon ninyo dito, sir? Ang sabi nga, the more sensible response should have been, titingnan namin ito. Hindi yung outright, sasabihin mo sa akin na nagmamalinis ka na para kang isang pure and, parang lily white driven slow, parang ganon. So, term ng mga abogado yun eh. Anyway, wag mo agad sabihin na ganon, na nagmamalinis ka na kagad. Alam mo namang may anomalya dyan. Kaya noong ganon na reaction, sa halip na sabihing titingnan, sabi ko, walang plano mag-imbestiga ito. So, nag-imbestiga ako more deeply. At natuklasan ko nga, dalawa sa board directors, hanggang ngayon, umiiral pa rin yung pagiging may-ari sila ng construction firms na nagnenegosyo sa gobyerno. So, di ba maliwanag na conflict of interest yun? At may batas na sumasaklaw dito. Yung isa, si board member, si Engineer Arthur Escalante, medyo humirit pa. Sabi niya, hindi raw applicable sa kanila yung conflict of interest. At ang sinasite niya, yung naipasa na yung RA 4566 na ipinasa ito noong 1965. Yung 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards, naipasa naman ito 1989. So tama siya, pero mali siya. Kasi hindi nga siya saklaw sa ilalim ng RA ng Republic Act na nag-create ng pickup, pero saklaw naman siya noong RA na sumasaklaw sa ethical standards na may parusang 5 taon hanggang 5 taong pagkakakulong. Kasi maliwanag pagka ikaw pumasok sa gobyerno, particular na kung regulatory body, at may conflict of interest ka dahil yung negosyo o yung practice, magko-conflict doon sa iyong pinanghahawakan na pwesto sa gobyerno, dapat mag-divest ka within 30 days. Ang kanyang pangatwiran, parang ang analogy, para bang, di ba ang qualification, number 1 qualification, para ma-appoint kang huwes, di ba kailangan abogado ka? So kung susundin mo yung kanyang pangangatwiran, pag mas kina-appoint kang huwes o justice, pwede ka pa rin mag-practice ng law, pwede ka pa rin may-ari ng law firm, hindi po pwede yun. So yung kanyang pangangatwiran, medyo baluktot. So medyo ayusin niya, mag-consult siya sa lawyer niya, dahil pag dumating yung pagkakataon na mapailan sila ng kaso, because of clear conflict of interest, obvious yan dahil recorded may record yung isa kasi yung at least nag-leave of absence si Engineer Baggao, dahil sabi niya
meron ngang ganung issue, nag-leave of absence. Yung isa, mukhang gusto mag-dig in dahil nangangatwira na ang kwalifikasyon daw doon sa under the Republic Act na pag nag-create ng PIGAB, kailangan daw contractor. Okay, kailangan ng contractor, pero mag-divest ka. Sir, Kung nga isang tama yun, qualification kailangan contractor ka, pero pag pumasok ka na sa gobyerno, lalo pa nga regulatory body like PICAB, mag-divest ka within 30 days. Opo. Ang binabanggit po ni Senator Lacson, sir, yung PICAB pala, akala namin noong una, DPWH lang sa Bids and Awards Committee ang nagde-determine kung sino yung mag-qualify na mga kontratista. Meron palang PICAB na mag-accredit nung pong mga kontratista na pwedeng sumali sa bidding. So ito po sila yung sa PICAB. Sir, tama ho ba yung binabanggit ninyong board members, engineers Ernie Bagao and Arthur Escalante? Opo, correct. Opo. Sir, si Mr. Escalante po sa interview po nga ng GMA News Online na doon sinagutan ninyo, sabi niya, yun nga, hindi naman daw po matatalaga sa PICAB kung hindi sila talaga kontraktor. So, totoo yun, totoo. Qualification yun eh. Pero mag-divest ka nga pag naandun ka na sa loob. Yan yan yung mga pahayag. At meron dito nabanggit ano ba yun? Nasa na ba yun? Dito tayo, baka nandito yun. Kung may hawak pa sila. Kasi kung tinago nila yung mga sinabit na mga amendments, individual amendments, kung wala na, tinapon na rin nila. Or kung nasa kanila pero ayaw naman lang i-share, hindi natin matitrace. Ganon din sa APRO. Yung sinasabi nilang small committee, kung hawak pa nila yung mga sinubmit, unless binulong lang yun. Pero hindi naman normally hindi naman pumapag yung chairman ng Finance Committee, ewan ko sa House, na bulong lang kasi wala silang pinagbabasihan. Hindi na matatandaan lahat yun eh. Sa House siyempre, kailan may pinanghawakan silang written eh. Kasi kami, nagsasabit talaga kami eh. Sa House, sir, si Congressman Zaldico ang naging chairman Zaldico, tapos si Stella Kimbo. Opo, Stella Kimbo. Tapos Zaldico, sir, meron din construction firm, sabi niya nag-divest na siya, pero kasama yata dun sa top 15, sir, di ba? Na binanggit ng presidente. Oo, tama. So, ang dami ko... Kaya napaka-importante yung kasama yan sa sa interpellation ko bukas. Yan ang kasi 5 topics yung hinanda namin eh. Sir, ito po, few points na lang. Sir, sabi po ni Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Finance Committee, may nakita siya dito sa 2026 budget na red flag. Kagaya daw po noong similar dun sa inyong nakita na same allocation, same nature ng project, pero iba't ibang lugar. At sabi po ninyo, tama ba sir, distinct na ibig sabihin dito? Yan ang code nila dyan eh, para ma-identify kung kanino yon. Kasi isipin mo, merong siguradong nag-submit, o malamang hindi ko sigurado, may nag-submit niya na kongresista o mga congressman kung ilan man niyang mga similar na mga amounts. No, ngayon, para matandaan yan, na parang maangkin niya, yan ang code eh. Remember, hindi ito parang round figure, di ba? Pag sinabi mong 77,199,000 at pare-parehong ganon, nagkakaintindihan sila kung kanino yon. So walang mapag-aangkin noon. Pagka kumuha ng komisyon yon, akin yan, huwag niyo pakialaman yan. So ibig sabihin, tinangka pa rin nila ito na gawin po sa national budget for next year o nagkataon lang po na nagkabistuhan na buo na po kasi itong NEP nung sinubmit sa inyo? Hindi, kaya nga sinabi ko sa interpellation, yan nga sinasabi ko kay Tito Sen, di ba? Na kay Senator Joel nung interpellate. Sabi ko, ito, first-hand experience. Dito, pagkapanalo raw ni Senator Soto na bilang senador noong 2025, itong taon, meron agad tumawag sa staff niya na taga-DPWH, undersecretary. Sinabi raw doon sa kanya staff na sabihin mo kay Senator Soto, magpasok na siya rito sa NEP ng kanyang insertion. Di ba, inacknowledge naman ni Senator Soto yun eh. Opo. Ay talagang mga locals. Pero hindi siya, sabi niya, ayoko. Sabi niya, hindi ako mag-ano. Sabi mo sa kanya, hindi tayo magpapasok dyan. Ayun. So sir, isa na lang. So ito po yung isa po ito dun sa mga itatanong ninyo bukas sa DBCC, sa mga economic managers. Bakit may ganito pa? Yes. Isa sa mga topics yan. Tungkol doon sa transparency sa accountability. Yun isang topic ko eh. Bibigyan ko na ng preview para makapaghanda na yung kung may nakikinig na taga-DBM. Opo. 5 topics to eh. Yung una, yung borrowings and disbursements. Ibig sabihin, nangungutang tayo, nagdi-disperse tayo. Yung tungkol sa budgetary change in cash. Ito yung cash flow eh. Na ipaliwanag nyo sa amin na ano ba yung cash flow natin, yung mga total amounts na inallocate. Pangalawa, yung issue ng yung education sector, di ba? Na sinasabi doon sa ating Constitution, Article 14, Section 5, Paragraph 5, maliwanag. Yung education sector, ito yung bibigyan ng highest budgetary priority. Pero sa 2025, naungusan ng DPWH yung education sector. So, yun ang gusto ko ipaliwanag nila. Paano nangyari yun na umabot na tayo na pati Constitution, binangga na natin. Yung pangatlo, yun yung interesado ako doon sa Executive Order number 82 na inisyo ng Pangulo, na yung participation, yung in-enhance niya yung participation, in-strengthen niya yung Regional Development Council. So, gusto kong mabigyan pa ng paliwanag, paano nyo gagawin ito? Kasi nung nandiyan pa ako sa Senado, lagi ko kunu-question, bakit 20% lamang ng output ng mga local development councils ang naipapasok natin sa NEP? Sayang naman.
sila yung mas nakakaalam ng mga needs sa priorities ng kanilang mga lokalidad. Pagkatapos 20% lamang yung ina-adapt natin doon sa kanilang sinasubmit na mga local development plans. Tapos yung pang-apat, ano ba policy natin sa program appropriations? Bakit pati yun pinanghimasukan na ng mga congressmen? Di ba sa Oriental Mindoro, 810 million lang yung nakalaang pondo, biglang nadagdagan ng another 1.1 billion na hinugot pa saan program fund. Hindi man lang hinugot sa ibang regular items sa regular budget. Tapos yung pang-apat nga, yung panlima, yung sasabi ko nga na, kasi alam ko may effort yung DBM ngayon yung full transparency. Kasi naibahagi na sa amin ito informally ng DBM na meron silang mga app, meron silang binubuo na platform na kung saan may pakialam yung publiko para maintindihan kung paano ginagastos yung ating kaban ng bayan. So yun ang 5 topics ko. Kung may nakikinig sa atin na taga-DBM, mapagandaan nila para expose na lang yung aming hearing bukas, yung aming meeting with DBCC. Ayun, I'm sure makakarating po yan sa kanila. With that, sir, maraming salamat po. Hindi natin na usapan patungkol doon sa, baka nandito yun. Kasi parang merong pahapyaw ito si Sir Boss Amo. Ito. Tinapon na rin nila. Or kung nasa kanila pero ayaw naman lang i-share, hindi natin matitrace. Ganun din sa APRO. Wala dito. Pero nagkaroon ng ito, Senador Marcoleta, binanata ng kapwa senador. Grabe sila mag-title. Binanata ng kapwa senador. Alamin natin kung ano yung pag-uusap dito. Binanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Paano ba naman hindi kayo, meron ng committee, gagawa pa kayo ng independent body. Eto na Senador, hindi nyo ba, binamaliit nyo ba itong mama na ito? Ito yung gusto ng taong bayan. Hindi ito basta-basta lang, may boses ito, may paninindigan. Kaya nga sabi, pag magaling, marami talagang parang gustong patahimikin si Senador Marcoleta. Yan ang nakikita ng taong bayan. Bakit andito ngayon itong mga napakaraming nambabash at parang bubuo pa. Para saan? Para saan kayo ngayon ang maging magaling? Hindi itong committee ni Senador Marcoleta? Ito lang ang inaabangan ng taong bayan Yung investigasyon ng Blue Ribbon, ito lang. Yan, tibay ng pagmumukha talaga ng mga... Dati tahimik sila sa usapin ng investigasyon kay VP Sara. Lagi silang pumapabor doon sa mga bakulaw sa Kamara. Ngayon, na-absuelto si VP Sara dito sa impeachment. Andito sila ngayon. Nakatutok sila kay Senador Marcoleta. Paano? Mabubunyag at mabubunyag lahat. Kaya, nakabantay ito mga, Ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Matatandaang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binuweltahan ni Marcoleta kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee. Maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson pinatutsaдаhan. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite.
Isang broadcaster pa ang binanata ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo, kinontra rin ni Marcoleta. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Baka mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Para